Sa Senado ng Pilipinas, hindi palaging kalmado ang mga usapin. Ngayon, ating sisiyasatin ang isang matinding banggaan sa pagitan ng dalawang senador, kung saan ang mga akusasyon, nako, kasing init na mga pondong pinag-uusapan. Alam nyo yung kasabihan na huwag kang bumato kung bugog ang bahay mo? Yan mismo ang nasa sentro ng kwento natin ngayon kasi noong January 12, 2026, may isang matalas na akusasyon na nagpasiklab sa lahat. So tara, alamin natin kung sino ang bumato at sino ang tinamaan. Sa isang sulok, si Senator Imay Marcos. At sa kabilang sulok, si Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Sabi sa source article, ang sagutan nilang dalawa, yumanig talaga sa bulwagan ng Senado. Okay, so paano ba nagsimula ang lahat ng to? Nag-ugat to nung pinuna ni Senator Marcos yung budget ng 2026. Ang naging sagot ni Senator Lacson, isang diretsohang tanong sa kanya, bakit daw ngayon lang siya nagsasalita tungkol sa pork, noong nasa Bicameral Conference Committee pa siya, yun yung nag-aayos ng final na budget, wala raw narinig sa kanya. Ouch. Pero teka, ano ba talaga ang pinag-aawayan dito? Ang sagot, umiikot sa isang napakalaking halaga. Isang tanong na, bilyon-bilyong piso ang halaga. Ayon sa source, dito na pumapasok yung tinatawag na Cabral Files. Mga dokumento raw ito na nagdidetalye ng 2.5 billion pesos na allocable funds na iniugnay kay Senator Marcos sa budget ng 2025. Tandaan nyo yung numerong yan ha, kasi yan ang nasa gitna ng buong gulo. So ano ba tong allocables? Sabi sa artikulo, ito raw yung parang modernong tawag sa pork barrel. Ito yung mga pondo para sa mga proyekto na pwedeng idirekta ng isang mambabatas. At alam naman natin sa politika, kapag may ganyang pondo, madalas may kasamang kontrobersya. At dito na talaga sila nagkabanggaan. Sa isang banda, si Senator Marcos, mariin niyang sinabi, 0 ang natanggap ko. Pero ayon sa source, ang sabi naman ni Senator Lacson, may ebidensya raw sila na may parte ng pondo na na-release. So, kaninong version ang paniniwalaan? Pero kung akala nyo issue lang to ng pera, nagkakamali kayo. Sabi sa source article, itong sagutan na to, parte lang pala ng isang mas malaki at paulit-ulit na pattern ng alitan. Tignan nyo tong timeline na to ha, inilatag ng artikulo kung paano uminit yung tensyon. Mula sa group chat drama noong October, tapos may luneta spectacle noong November, hanggang sa mga akusasyon ng moro-moro noong January. Tila may build-up yung mga pangyayari. So unahin natin yung group chat drama noong October 2025. Ayon sa source, nagreklamo raw si Senator Marcos tungkol sa schedule ng isang hearing na, in the first place, hindi naman pala niya dinaluhan. Ang naging tugon sa kanya, isang prangkang payo na mag-attend sana siya para hindi siya malito. Aray. Pagdating ng November, eto naman, nagkaroon ng isang public speech kung saan bumanat si Senador Marcos laban sa sarili niyang kapatid. At ito raw yung sinabi ni Lacson na isa raw un-Filipino spectacle at dito na raw siya tuluyang nawalan ng bilib. Pinagsama-sama ng artikulo ang mga pangyayaring to at nakabuo sila ng isang 5 hakbang na pattern na paulit-ulit daw na ginagawa ni Senator Marcos. Sabi nila, hindi raw ito basta alitan lang kundi isang predictable na taktika. Interesting take, di ba? At hindi pa dyan natatapos. Mula sa pondo at personal na awayan, napunta naman ang usapan sa integridad ng isang investigasyon sa Senado. May kasama pang akusasyon ng sabotan. Ito yung mabigat na paratang. Pinoprotektahan daw ng Senate Blue Ribbon Committee si Romualdez. Tinawag pa to ni Senator Marcos na isang moro-moro. Parang scripted na palabas lang para pagtakpan ng katotohanan. Isipin nyo, yun ay isang direktang atake sa integridad ng buong komite. Pero paano sinagot ng source article ang akusasyong yan? Ipinakita nila yung kaso ng pangunahing testigo na si Orly Gusteza. Ang testimonya niya raw hindi lang defektibo dahil sa peking notarization, kundi bigla na lang siyang naglaho na parang bula. At kasama niyang naglaho yung buong kaso. At ang naging depensa ni Senator Lacson, ayon sa ulat, ay simple at direkta. Sinusunod lang namin ang ebidensya. Kung walang matibay na pruweba, walang kaso. Yun ang paninindigan nila laban sa mga paratang ng pagtatakip. So dito talaga umiikot ang laban ayon sa source. Isang sagupaan mang, sabihin na nating political performance versus mga resibo, palabas laban sa dokumentadong katotohanan.
Binigyang diin pa ng artikulo yung isang matinding banat mula kay Lacson, kung saan inihalin tulad niya si Senator Marcos sa isang magulong miyembro ng Kamara, isang miyaw-miyaw. Para sa source, para na rin niyang sinabi na puro palabas lang ang ginagawa niya. So anong naging tugon ni Senator Marcos sa 2.5 billion expose? Ayon sa source, ito raw ang social media post niya. At para sa article, perfect example daw ito ng sarcastic deflection, yung pag-iwas sa issue gamit ang pangaasar, na akma raw doon sa pattern na sinasabi nila kanina. Kaya, para sa source, malinaw kung paano nanalo sa round na ito si Lacson. Paano raw? Sa pamamagitan ng paggamit ng mga dokumento at facts para isa-isang sagutin at, lansagin ang mga akusasyon laban sa komite. Sa huli, ito yung final verdict ng source article. Binuod nila ang lahat sa isang napaka-powerful na linya. Puro drama, walang ebidensya, pero may 2.5 billion sa pork. Talagang sinasabi nito ang buong argumento nila sa napakaikli at direktang paraan. At dito tayo iniiwan ng buong kwentong to. Sa isang arena kung saan nagbabanggaan na ang mga matitinding salita at mga dokumento. Paano nga ba natin bilang publiko malalaman kung ano ba talaga ang totoo? Isang malaking tanong na dapat nating pag-isipan.